Happy New Year mga kapatid. Maligayang bagong taon. Batiin niyo naman yung mga katabi. Heartfelt na talagang pagbate kasama na ang panalangin na mas maging maligaya talaga ang bagong taon natin. New Year gives new opportunities. Actually, yung time naman artificial division yan in eternity. But at least mentally and emotionally, it resets your thinking, it resets your systems. So New Year could really bring new opportunities, new chances, new life, new lifestyles. Pero may baggage, may pabigat, may balakid. Yun ay regrets. Paano ka magkakaroon ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong estilo kung ang bigat-bigat ng loob mo at nakatali ka sa kahapon dahil sa mga pagsisisi at mga paninisi na gagawin natin? What to do with regrets? Panginoon, salamat sapagkat pwede kaming laging magkaroon ng renewal, pagbabagong loob, pagbabago ng paningin, pagbabagong buhay. Gusto naming patuloy na magbago for better, for the best. Turuan niyo po kami, Panginoon, na makilala, maiwaksi sa buhay namin ang isang napakalaking sagabal para magkaroon ng bagong sariwang buhay. At yun ay yung pagkakatali sa nakaraan dahil sa pagsisisi at paninisi. Teach us to identify this terrible burden so that we may remove it from our system and we can really be ready for a brand new year. Father, we thank you, asking you to be the speaker. Lead us, heal us, teach us. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray with great and big thanksgiving. What to do with regrets? Sa buhay naman talaga, marami tayo kuminsang pinagsisisihan. Kuminsan sarili ang sinisisi, kuminsan kapwa, kuminsan nga Diyos pa. Pero anong gagawin mo kung nabubuhay ka lagi sa anino ng sisi? First of all, identify, inventory your regrets. Kung kailangang isulat, maupo ka at ilista mo, ano ba mga pinagsisisihan ko? Ano ba yung sinisisi ko sa sarili ko, sa kapwa ko, sa magulang ko? Ano ba yung isinisisi ko sa dating mga taong bahagi ng aking buhay? And examine the negative effects of such regrets on you. Kailangan buong talino nating suriin. Ano ba ang nagiging bunga sa akin ng mga sisi na to? Pagka ba sinisisi ko ang magulang ko, nagiging bitter ako against them? Pag sinisisi ko ba ang pamilya ko, ang nakaraan ko, nagkakaroon ako ng inferiority feeling? Pinanghihinaan ba ako ng loob? Nagagalit ba ako sa mundo? Nawawala ba ang saya ko? And decide not to be affected anymore. Kailangan magpasya tayo na tama na, hindi ko napapayagan pa na patuloy akong sirain, palungkutin, pahirapan ng mga paninisi na to. Wala naman talagang nababago kahit manisi ka ng manisi. Kaya pa bang ibalik ang nakaraan? Kaya pa bang palitan ng nangyari na? Can you undo what has been done? Parang itlog yan, in-scramble mo, pwede mo pa bang ibalik sa dati kahit anong sisi ang gawin mo sa buhay? Nagkakadoble-doble lang ang hirap. Dapat kuminsan na tayo nasaktan, nahirapan, tama na yon. Pero ting inaalala natin, sinasariwa, isinusumbat-sumbat sa kapwa o sa sarili, nauulit lang yung sugat. Dapat ay gumagaling na, bubulat-latin mo na naman para dumugo, humapde, ma-infect, walang mabuting idinudulot sa buhay. Ano pa ang pwedeng gawin natin sa mga regrets o mga sisi na yan? Benefit from regrets. Pakinabangan yung mga pinagsisisihan at isinisisi. Ano ang pwede natin mga maging pakinabang dyan? Pwede tayong matuto. Learn from regrets. Don't learn and perfect the art of blaming, but learn from the mistakes. Identify mistakes and avoid committing them again. Kung tayo ang nagkamali, matapos nating talagang matukoy kung anong pagkakamali natin, iwasan ang ulitin.
Kung yun ay pagkakamali ng iba na nadamay tayo, pwede naman natin ngayong iwasan na yung mga ganung uri ng tao o iwasan natin yung bahagi ng buhay natin na nadadamay tuloy tayo sa pagkakamali ng iba. Pagka naman bata ka, pag hindi ka pa marunong, hindi mo pa talaga alam kung alin ang mali at tama pagka ginagawa mo na sa buhay. But by elimination, pag marami ka nang naging mali, marami na ang nalalaman mo hindi mo dapat pag-uulitin at paggagawin pa, tumatalino ka tuloy. Turn mistakes into wisdom. Dalawa lang naman para ka maging napakatalinong tao. Una, likas na matalino ka. Ang pangalawa, mas madaling gawin para tumalino, tandaan mo ang lahat ng naging mali mo na at huwag mong ulitin, tatalino ka. Kaya pag marami nang naging mali ang tao, dapat ang tali-talino na niya. Kaya nga dapat siguro pagka kukuha ka ng empleyado, nag-i-interview ka, pipili ka ng mapapangasawa, pipili ka ng makakasama sa negosyo, makakasosyo, ang itatanong mo, marami ka na bang naging mali sa buhay? At pag sinabi niyang wala pa, ay ayoko sa'yo, magkakamali ka pa lang. Ako ama, pagpapraktisan mo ng mga mali mo. So pag sinabi mong marami ka naging mali sa buhay, ang dami na. May natutunan ka ba sa mga mali mo na yon? Marami na po. Ikaw ang gusto kong makasama sa buhay. Kasi marami ka nang alam. Hindi na ako mapagpapraktisan pa. Ganon din sa employment. Huwag tayong matakot umamin na meron tayong naging mga pagkakamali. Ang mahalaga, natuto ka ba? Then you become a more valuable person. So you can turn these wounds into medals. Ang mga peklat ng kahapon ay pwedeng gawin mong mga medalya. At kung may keloid, gawin mong tropeo. Ang mga pagkakamali ng buhay. So, turn mistakes into wisdom. And stop saying, if only. If only I did this. If only I did not do that. If only I married someone else. If only I did that. If only I went there. Wala namang mangyayari eh. Yung kung sana itong ginawa ko. Hindi mo nga yung nagawa eh. Bakit kailangan pang pag-ulit-uliting isipin? So palitan yung if only ng next time. Sabi, if only hindi siya ang napangasawa ko. Paano yung next time? Pag namatay siya, next time, alam ko nang pumili. No? Hintayin niyo munang sumakabilang buhay bago kayo mag-next time. Ang marami nang naging mali, kung natututo, isa ng maalam, marunong na tao, isa ng pantas. Kaya huwag niyong ipipintas sa kapwa, mga kapatid, na marami na siya naging mali. Ang kapintasan lang ay kung wala siyang natututunan at patuloy at paulit-ulit ang pagkakamali. Kaya valuable yung experience. Another benefit from regret. Because of regrets, be better, not bitter. Dalawa lang naman ang pwede maging reaction mo sa mga pagkakamali ng nakaraan. Maging mapait ka tungkol doon o maging mas mabuti kang tao. Na pagloloko ka ng marami, pwede kang maging paranoid o pwede kang just maging wise. Hindi ka pa rin negative sa humanity pero marunong ka nalang pumili. Now, you know better. Kaya hindi pinag-uusapan yung nagkamali, ang pinag-uusapan, natututo ba sa pagkakamali ang tao. What else do you do with regrets? Forgive. Paulit-ulit yan. Wala namang ibang pwedeng paulit-ulitin na napaka-powerful na katuruan kundi yung katuruan ni Jesus to forgive. First of all, forgive others. Forgive those who caused your regrets. When you forgive people, you set them free and you set yourself free. Habang di mo pa pinapatawad ang tao, nakatali ka pa sa kanya. Nagagalit ka pa sa kanya, naapektuhan ka pa niya. Ang isang paraan lang para ka makalaya sa kanya, makakalagot ng pagkakatali mo, patawarin mo. Pareho kayong lalaya. Colossians 3:13, bear with each other
And forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Ang panalo sa buhay ay hindi yung naghiganti, kundi yung nagpatawad. Kasi pag naghiganti ka, may gaganti uli sa'yo dahil siyempre may masasaktan na naman, may magagalit na naman, hindi matatapos. Pag nagpatawad ka, you cut the bind. So palayain ang sarili. Magpatawad na. Merong ang tagal-tagal na, ang haba-haba na ng buhay, mas dumadami ang hinanakit, mas dumadami ang galit, kaysa dumadami ang saya sa puso. Kasi hindi nagpapatawad. Bakit natin dapat, kailangan, at marapat patawarin ang mga taong nakasakit sa atin? Lalo yung nandaya sa atin, nakaloko sa atin. Most people who hurt or damage us are able to do it because we ask for it. Or we invite them in, or we make them do it. Yung mga nasaktan sa pag-ibig, masasaktan ba kayo kung hindi naman kayo nakipag-ibigan din? Yung mga daya sa negosyo, na 1, 2, 3 sa scam, mawa 1, 2, 3 ba kayo kung hindi una ay naghangad din naman kayo talagang makinabang at kayo sumali sa scam na yan, whether you know it or not. Lahat tayo, namumuhunan lang. Namumuhunan ka sa relationship. Kaya ka nagiging maibigin, thoughtful, loving. Umaasa ka kasi ng sukle. Huwag mo sabihin hindi. Eh syempre, hindi naman lahat ng namumuhunan tumutubo. May nalulugi. Kaya maraming lugi sa pag-ibig. Ibinigay mo ang lahat. Pera, puri, lahat na. Wala ka pa rin napala, magagalit ka. Sino ba may sabing ibigay mo? Ibinigay mo because you are prospecting. Naghahangad kang maibig ka rin, mamahal ka rin, masuklian. Eh, hindi ka nasuklian. Sorry, next time. Huwag kayong magalit sa mga taong inimbitan nyo sa buhay nyo. O kung hindi nyo man inimbita, pinapasok nyo nung kumakatok. O kung hindi man nyo inimbita at hindi nyo pinapasok, nung makita nyo nasa loob, di nyo naman pinalabas. Kasi nagkaroon na kayo ng interest din na, baka naman may mapala ako dito, may maganansya ako dito. Lahat ng ganyan, lalo relationships, emotional investment din yan. Nag-invest ka, sorry kung nalugi. Huwag ka maging bitter. Most people who hurt or damage us are able to do it because at least we passively allow them. We do not strongly or actively resist. So, pinayagan mo rin. Yan naman ganyan, yung pamumuhunan kahit sa scam, pamumuhunan sa relasyon, kahit sa anong bagay. Pag lang namang pumangit na yung result, tsaka tayo pumapalag, tsaka tayo nagagalit, nagsisisi, o naninisi. Bakit yung bang mga na-scam, nung tumutubo, nung mga unang linggo, unang buwan, may sinisisi ba sila? Nagagalit ba sila? Hindi. Nagalit lang naman sila nung biglang sumabit na In other words, you went along for the ride also. So don't be bitter. Sa totoo naman talaga yung kasabihan, pag may magpapaloko, may manloloko. Maloloko ka ba kung di ka nagpapaloko? Hindi naman ito para idiin pa ang ating mga sarili na kumisay sobrang nga nadiin. Kaya ibig sabihin lang, huwag niyo sisihin ang mundo, ang planeta, ang mga halaman at mga bato sa nangyayari sa inyong buhay. Kasi kung hindi niyo man actively hinahanap yan, passively, tinatanggap nyo at pinapayagan, kaya nagpapatuloy. Ganyan-ganyan ang buhay. Willing kang malugi pag gusto mong mamuhunan. Kasi hindi lahat ng pamumuhunan ang ending tubo. Do not attract negative attention. Do not attract abuse. Alam mo, yung mga Israelites, bakit ba sila na-enslave sa Egypt? Ang tagal-tagal na nila doon, di na sila natutong umuwi sa sarili nilang bayan. They overstayed their welcome. Exodus 1:14, the Egyptians made the Israelites' lives bitter with harsh labor in brick and mortar and with all kinds of work in the fields. In all their harsh labor, the Egyptians worked them ruthlessly. Paano? Hindi naman nila bayan, ayaw nilang umalis. Nagtagal na sila. Kung minsan bisita ka, ayaw mong makatanggap ng maltreatment, ayaw mong makakita ng simangot, huwag ka magtagal.
para di ka pagsawaan. Kung gusto ka naman talagang pahabain pa yung stay mo, pipilitin ka eh. So pag nagpaalam ka, di ka pinilit, yun na yun. Tama na, uwi na. Don't attract negative attention. Tapos pag nakuha niyo yung negative attention, you will have regrets, you will blame people. Most pain that we get from others are just losses from bad investments. Manunumbat ka ngayon. Ginastosan kita. Tinulungan kita, etc., etc. Kaya ka nanunumbat kasi habang nung gumagastos ka, nag-expect ka ng tubo. Nung hindi dumating, eto ka ngayon, nagpuputok ang butsi mo. Kaya kung gagawa ka ng mabuti sa kapwa, gawin mo dahil mabuti ka, hindi dahil lang namumuhunan ka. Para hindi ka masama ang loob kung hindi ka balikan. Kung meron ka mabuting gagawin, limutin mo na yun. Kung may ibinigay ka, huwag mong asahan na papalitan. Tandaan ninyo, sa 10 pinagaling ni Jesus, isa lang ang bumalik para mag-thank you. At parang totoo yung statistics na yan sa buhay. Sa 10 taong gagawan mo ng mabuti dito sa mundong ito, isa lang ang makakaalala sa iyo. Mabuti kung maging 2. At ang isang tao, kahit gawan mo ng mabuti ng 9 na beses, sa ika-10, hindi mo nagawa ng mabuti, masama ka pa rin. Kaya dapat wala kang wrong-headed expectation when you do good. Do good because you are good. Not because you expect returns. Mabibigo ka lang. Yun talaga ang human nature. We invest in business, in relationships, in romance, prospecting to profit. Kaya ka thoughtful, gusto mo maging thoughtful in return din sa'yo ang tao eh. Kaya ang mga pinakabigong tao sa mundo, yung mga thoughtful, kasi ang konti-konti na nagre-return ng thoughtfulness. Eh dahil thoughtful ka, sensitive ka, damang-dama mo pagka hindi ka naiisip. Pagka hindi ka nagagawa ng mabuti, kasi ikaw gawa ka ng gawa ng mabuti. Kaya ang lagi nasasaktan, yung mapagbigay, yung nagpapakamartir, pag nag-ahangad ng ganansya o kapalit. So, we are at least partially responsible when we lose. Dahil sino ba ang may sabing mamuhunan ka dyan? Ang pamumuhunan talaga, dapat mong expectin. Merong makiklik, merong hindi. Ecclesiastes 11:1-2. Be generous, and someday you will be rewarded. Share what you have with 7 or 8 others, because you never know when disaster may strike. So sabi, huwag ka magbigay sa isa lang. Kung magbibigay ka, kung 7, 8, damihan mo binibigyan. Hindi mo naman alam kung sino sa mga binibigyan mo ang makakapagsukli. Hindi mo alam kung sino sa mga binibigyan mo ang karapat-dapat. Kung sino ang magiging tama lang na pagtiwalaan o hindi pala. So damihan mo yung chances ng success, damihan mo yung bibigyan, wag lang isa. Do not put all of your eggs in one basket. Nakakalat yung investment mo. But of course, do not diversify too much. Huwag masyado, pero hindi isa lang. Kasi paano kung hindi nag-click? Wala na. When crops fail, don't blame others. Don't blame the weather. When you plant, some crops will bear abundant fruits and some will not. So you need not dramatize and problematize that. That is a fact of life. Huwag mong isipin na pinagkakaisahan ka ng sangsinukob, tinitikis ka ng langit, huwag mong personalin. Ganun talaga. Sabi ni Solomon, time and chance happens to all. Some projects do not succeed as hoped for. Just keep trying again. Huwag kang magiging dala. Habang buhay ka pa, huwag kang dala. Magiging matalino ka lang. Pero huwag dala. Iba yung dala eh. Puro bitterness. Ayaw na. Eh buhay ka pa. Paano yun? Paano ka mabubuhay ng ayaw mo na? Kailangan matalino lang. Remember the lesson, but not the bad feelings. Huwag masyadong personalin. Just like in romances that do not work, anong dapat mong gawin? I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Ganyan ang magsusurvive. You remember the boy, but not the feelings. Or the girl. Pero pag lagi mong inaalala yung feelings mo, ano mangyayari? Sama ng loob, sentimiento, lungkot. Sayang ang time, sayang ang life.
Pag nalungkot ka ngayong linggo, hindi mo na maibabalik ever. Naging day of lungkot na yon. So dapat minimize mo yon. So don't remember the feelings anymore. Yung mga dati niyong minahal, gawin yung kaibigan. Huwag na lang magkabalikan pa muli. Diba? Lalo kung may commitment ka na. Kasi kung iwas ka ng iwas sa mga dati mong nakasama sa buhay, ang dami mong iiwasan habang tumatanda ka. Sayang ang buhay. Remember the failure, but not the feeling anymore. Kung nabigo, try again. Keep trying. Proverbs 24:16, for though a righteous man falls 7 times, he rises again. Bumabangon muli ang tao. Hindi ko mo nadapa ka, hindi ka nababangon. Kailangan bumangon ka. Ulit na naman. Lick your wounds, then heal. Kailangan gumagaling ang tao. 1 Peter 5:10, the God of all grace, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Isang malaking hiwaga kung bakit pinapayagan ng Diyos na tayo mahirapan, pero ang malinaw na malinaw, matapos ang sumandaling panahon ng hirap, tayo pinalalakas niyang muli. We rise again. Especially if you are in the Lord, you rise again and soar with wings like eagles. Therefore, you cannot and should not grieve and hurt forever. Huwag kayong magluksa habang buhay. Huwag kayong magsisi habang panahon. Huwag kayong malungkot, feeling sorry for yourself. Kailangan gumraduate kayo dyan. Remember the lesson, but forget the pain. Pag laging pain ang naaalala nyo, magiging allergic kayo sa tao, allergic kayo sa buhay, allergic kayo sa new opportunities, buhay pa kayo. Anong gagawin nyo? Half alive? What else do you do with regrets? Forgive yourself too. Hindi lang kapwa ang pinakatawad, pati sarili. Matthew 22:39, sabi ng Panginoong Jesus, love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, love yourself. Then love your neighbor the way you love yourself. Pero hindi pwedeng puwera ang sarili. Kailangan mahal mo rin ang sarili mo. So ganun din yun. When you forgive others, forgive yourself as well. And what do you do with every regret? Move on. Dapat lampasan mo na yan. Kasi may magiging bago kang pagkakamali. Magkakaroon ko siguro ng sandaling regret doon. Yun na lang ang regret mo, hindi yung pati luma kasama nung bagong regret. Puro regret na lang ang nangyari sa buhay mo. Philippians 3:13, but one thing I do, sabi ni Paul, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Nililimot ko na yung tapos na. Ang akin na lang inaatupag, yung darating pa. Kaya kung minsan may galit ka sa tao, wala naman siyang ginawang masama sa'yo last week, last month, last year. Pero may ginawa siyang masama sa'yo 10 years ago. Hanggang ngayon, nasa puso mo pa. Kaya galit ka pa. Yun ang dapat lampasan. Move on na. Tama na. Iba naman. After a mistake, after a fall or a misfortune, after learning your lessons well, and after grieving, heal, move on. Create and enter a new world with the Lord. Hindi ka pwedeng laging mamalagi sa mundong lipas na at tapos na at punong-puno ng kabaitan. You need to be in a whole new world. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Now I'm in a whole new world with you. Unbelievable. So, with the Lord yon ha? At kung may bagong tao na itinagdag sa buhay natin, good, nice. But remember this, you want a whole new world. Because the old world has a lot of ugliness, a lot of wounds, a lot of mistakes. Laging bago. At sabi sa Bible, the Lord gives you fresh blessings every morning. Every morning, there's a new opportunity, a new possibility. Huwag tayong makadena, matali sa kahapon. So be free from regrets and be happy. You cannot be happy, you cannot even wish or pray for a happy new year kung puro ka regrets.
Do not carry the heavy burdens of regret any minute longer than necessary or needed. Yun yung buhat na mabigat na gusto mo, dapat itapon agad. Mga pagsisisi. Yung pagbabagong loob, kailangan yun. Dapat magsisi ka lang para magbagong loob ka. Pero kung nagbagong loob ka na, tama na yung pagsisisi. Carry it long enough only till it teaches you a life lesson. Then be a better person and have a better life. What regrets must you give up to the Lord right now? Sino ang mga tao hanggang ngayon sinisisi nyo pa? Wala na namang nangyayari. Palayain nyo yung mga sarili, palayain nyo sila, and have a brand new world. Because with the Lord, each new day brings new blessings, new opportunities, new hope. Huwag nating sayangin ang ngayon at bukas para sa mga natapos na. Panginoon naming Diyos, buksan niyo pong isip namin at puso para tanggapin namin ang mga pagpapatawad niyo at mabitawan na namin ang mga kasalanan na ipinagsisisi namin, mga pagkakamali. Bigyan niyo rin kami, Panginoon, ng kapangyarihan para magpatawad na rin sa aming kapwa, para mapalaya na namin sila, mapalaya namin ang aming mga sarili at gumaan ang aming pakiramdam. Turuan niyo po kami, Lord, to learn from all the mistakes of the past. Not to be possessed by regrets, but to be empowered by hope, by enthusiasm, by a dedication to a brand new life, which is available though we are old. Turuan niyo po kami, Panginoon, na laging baguhin ang aming pag-iisip para laging may lugar para sa blessing, para sa peace, sa love, at sa happiness. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid yan, at ngayon din sa inyong kanilalagyan, kung may natitira pa kayong mga regrets na dapat bitawan na, i-give up sa Panginoon, receive the refreshing power of the Lord, and have a brand new year, a brand new life, and a brand new hope. Lord, as your people pray silently to you, enlighten us what to pray for. Ipaalala nyo ang mga dapat ng patawarin, bitawan, mga regrets na dapat ng burahin sa gunita, at bigyan nyo kami ng brand new start in every area of our lives where we have fallen, where we have failed, where we have been hurting. Be with the Lord, enjoy His presence, and give up all your regrets to Him, and be free.